This Christmas we share the love. Mga kabombo, para po sa ating Christmas countdown, mayroon na lamang po tayong 62 days bago sumapit ang Pasko. At ngayon, sa ulo ng ating mga balita sa ating tampok na balita, dating House Appropriations Chair Saldico nananatili umano sa Spain. Sa atin pong balitang panlokal, malawakang investigasyon sa agricultural smuggling ipinanawagan ng Magsasaka Party List sa gitna ng pagkakasangkot sa kaso ng ilang opisyal. Sa atin namang balitang pambansa, Janet Lim Napoles, guilty ulit sa kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan. Para po sa ating balitang ibayong dagat, US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping magpupulong sa South Korea. Sa atin namang balitang espesyal, 2.71 na karat na puting diamante na hukay ng isang lalaki sa crater of Diamond State Park sa Amerika. Para po sa ating balitang pampalakasan, rematch ng Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers na uwi sa second overtime. Para naman sa ating Bombo News analysis, plano ng China na magtatag ng isang National Nature Reserve sa Bajo de Masinloc. Mabuti nga ba ang layunin o isa na namang uri ng panlilinlang? At ngayon, sa detalye ng ating mga balita sa ating tampok na balita, hindi pa inaatasan ng National Bureau of Investigation na hanapin o tuntunin si dating House Appropriations Chair Saldico. Sa isang panayam, natanong si NBI Director Jaime Santiago kung naatasan na ang naturang opisina para hanapin ang dating mambabatas. Ngunit anya, wala pang natatanggap ang ahensya na kautusan. Ayon naman kay Santiago, sa huling impormasyong inilabas ng Bureau of Immigration ay nasa Spain ang bilyonaryong si Ko. Dagdag pa ni Santiago, inatasan na rin ng Department of Justice ang Bureau of Investigation para maglabas ng Blue Notice laban kay Ko. Layunin nitong matukoy ang actual location ng dating mambabatas. Paliwanag pa ng dating judge, saka lamang maglalabas ng Red Notice kung mayroon ng warrant laban kay Ko. Samantala mga kabombo, sa atin namang balitang lokal, nanawagan si Argel Cabatbat, chairman ng Magsasaka Party List, na gawing matindi at may konkretong resulta ang isinasagawang investigasyon ng Senado hinggil sa malawakang agricultural smuggling sa bansa. Ito ay matapos lumabas sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture na ilang opisyal mula sa Bureau of Customs, National Bureau of Investigations, Department of Agriculture, Department of Justice at Bureau of Immigration ang umano'y sangkot sa pagpapahintulot sa mga Chinese smugglers at kanilang mga lokal na kasabwat. Ayon kay Cabatbat, bagamat positibong hakbang ang pagpapatuloy ng investigasyon, nananatili namang umanong hamon kung magbubunga ito ng tunay na pananagutan. Sa mga nakaraang taon, patuloy pa rin nakapapasok sa merkado ang mga smuggled agricultural products gaya ng sibuyas, bigas at isda na labis na nakakapekto sa lokal na produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. Tinukoy rin, kamakailan ay nasabat sa Subic Port ang humigit kumulang 68 milyong pisong halaga ng frozen mackerel na ipinasok gamit ang maling deklarasyon. Batay naman sa mga pahayag sa Senado, ang naturang operasyon ay patunay na patuloy pa rin ang talamak na katiwalian sa loob ng Bureau of Customs at iba pang kaugnay ng ahensya. Sa kabila naman ng mga pagka-aresto, nananatiling malalim at matagal na nakaugat ang mga sindikatong sangkot sa smuggling. Kaya naman, hinimok na Argel ang pamahalaan na ipagpatuloy ang investigasyon at siguraduhin managot ang lahat ng sangkot upang maprotektahan ang lokal na sektor ng agrikultura. So bumababa ang presyo sa world market, pero bakit yung presyo ng bigas dito sa Pilipinas hindi bumababa? Uulitin ko, ang rule of thumb dati bago nagkaroon ng rice tarification law, kung ano ang presyo ng palay, lagi mong ita-times 2 yan ang presyo ng bigas sa palengke. Pero ngayon, magkano ang umabot sa 8 pesos, 10 piso ang presyo ng palay? Dapat, ang inaasahan na nating presyo ng bigas sa palengke, nasa 16 pesos na lang. Nasa 20 pesos na lang. Pero magkano? Bakit nasa 42? Para pa rin po sa ating balitang panlokal, isinasagawa na sa Barangay Pantal, Dagupan City ang second phase ng upgrading ng Portland Cement Concrete, Pavement at Drainage System sa Doña Victoria Zarate Road. Pinangungunahan ito ng City Engineering Office bilang bahagi ng patuloy na programang pang-infrastruktura ng lungsod. Kabilang sa proyekto ang pagpapalit ng lumang semento at pagsasaayos ng mga kanal upang mapabuti ang daloy ng tubig ulan at makaiwas sa pagbabara. Inaasahang makatutulong ito sa mas maayos na paggalaw ng mga sasakyan at mas mababang insidente ng pagbaha sa lugar.
Mahigpit na tinututukan ng mga tauhan ng City Engineering Office ang pagpapatupad ng bawat yugto ng trabaho upang masiguro ang pagsunod sa itinakdang pamantayan ng lungsod. Ang Doña Victoria Zarate Road Phase 2 ang ika-11 proyekto ngayong taon sa ilalim ng lokal na pamahalaan na nakatuon sa pagpapabuti ng mga pangunahing kalsada at drainage system sa Dagupan. Sa iba pang balitang lokal, naaresto ang top 1 most wanted person na kasong pagpaslang sa isang babae sa Barangay Bani sa bayan ng Bayambang nitong October 20. Pinangunahan ng Bayambang Municipal Police Station kasamang Regional Mobile Force Battalion at NCRPO ang isang koordinadong operasyon na nagre-resulta sa pagkakahuli ng suspect sa Lower Bikutan, Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Isinagawa ang pag-aresto gamit ang warrant of arrest mula sa Regional Trial Court ng San Carlos City na walang bail para sa kasong murder ayon sa Article 248 ng Revised Penal Code. Kasabay ng pag-aresto, ipinaalam ang mga karapatan ng suspect at isinagawang physical examination bago ito dinala pabalik sa Bayambang para sa karampatang dokumentasyon. Ipinapakita naman ang operasyon ng determinasyon ng Philippine National Police sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik upang habulin at panagutin ang mga lumalabag sa batas anuman ang kanilang katayuan. Sa iba pang balitang lokal, naaresto ang isang lalaki matapos mahuli sa akto ng tangkang pagnanakaw ng isang kambing sa bayan ng Binmalay. Ayon sa investigasyon ng Binmalay Municipal Police Station, natuklasan ng may-ari ng kambing ang suspect habang tinatangka nitong nakawin ang hayop na nagkakahalaga ng tinatayang 10,000 piso. Kinilala ang suspect bilang isang 35 years old na residente sa lungsod ng San Carlos. Agad na iniulat ang insidente sa Barangay Council na mabilis namang rumesponde. Inaresto ng mga barangay tanod ng Barangay Beok ang suspect at nakuha sa kanyang kustodiya ang nasabing kambing. Bukod pa rito, nakumpiska rin mula sa suspect ang isang tricycle na ginagamit umano nito sa pagtransport sa ninakaw na hayop. Kasalukuyang nahaharap sa kaukulang kaso ang suspect kung saan nasa kustodiya na ito ng kapulisan para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Panghuli sa ating balitang lokal, kilala ang buwan ng Oktubre bilang Breast Cancer Awareness Month upang ipalaganap ang mataas na kabalayan tungkol sa sakit para mabawasan ang bilang ng mga nasasawi dahil isa ang mga breast cancer sa bansa ang isa sa mga dahilan ng pagkakasawi ng ilang individual, lalo na sa mga kababaihan. Kamakailan ay naghandog ng lecture breast screening at mammogram ang City Health Office para ipakalat ang mga kaalaman at matulungan ang mga kababaihan sa lungsod sa maagang pag-detect ng nasabing sakit. Isa si Dolores Biadan na mula sa Barangay Bolosan kasamang kanyang dalawang anak na babae mula sa halos 100 nakiisa sa gawain. Ibinahagi naman nito ang kanyang pinagdadaanang laban dahil sa sakit na breast cancer at ang kahalagahan ng maagang pagpapakonsulta. Anya, nanais nitong malaman kung mayroon pang cancer cell ang kanyang katawan dahil ito ay kasalukuyang lumalaban sa stage 2B breast cancer. Naoperahan na rin ito sa kanyang kabilang suso or kabilang dibdib na apektado ng cancer noon pang taong 2017. Saadya na noong nalaman nitong mayroon siyang sakit ay parang nawalan siya ng pag-asa at inakalang mamamatay na siya. Ngunit dahil sa suporta ng kanyang pamilya ay lumalaban pa rin ito hanggang ngayon at binibigyang prioridad ang kanyang kalusugan maging ang kanyang mga anak dahil baka maipamana nito. Namana kasi niya sa kanyang kamag-anak na may breast cancer din lalo na sa kanyang pinsan kaya mabuti na lamang umano na maaga ito magpakonsulta. Sa kasalukuyan ay nasa higit 7 taon na lumalaban sa sakit at kahit hindi anya ito nagpa-chemotherapy ay nakikita niyang umaayos ang kalagayan dahil sa mga gamot na iniinom na nire-reseta ng doktor. Paalala naman ito sa kapwa kababaihan na kung may nararamdaman sa katawan, lalo na sa mga kababaihan ay agad magpakonsulta at huwag matakot dahil kapag maagang nalaman ay maagang malulunasan. O, so ngayon, pinapaano ko kung free na sa cancer. O yun, kasi kailangan ko rin magpa-CT scan saka ultrasound sa breast. Kaya lang walang available dito. Hindi ko pa alam, kaya nga pinapagawa ng doktor ko yun.
kung titingnan nila kung tanggal na 2017 sa Baguio. Kasi yung mother ko wala namang breast cancer. Sa mga kamag-anak siguro, pero sa mother ko wala. Samantala mga kabomo, sa atin namang balitang pambansa, tuluyan ng nahatula ng Sandigan Bayan si Janet Lim Napoles na tinaguri ang pork barrel scam queen kaugnay ng maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Sa inalabas na desisyon, napatunayang guilty si Napoles sa mga sumusunod. Ang kasong graft, 2 bilang ng malversation of public funds at 2 bilang ng falsification of public documents. Kasama sa nahatulan sina Pangulo ng National Livelihood Development Corporation at Michael Benjamin, dating Political Affairs Chief ni dating Senador Gregorio Gringo Honasa. Ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y paglipat ng pondo mula sa PDAF patungo sa mga peking non-government organization na pinamunuan ni Napoles. Kapalit ng umano'y kickbacks, isa ito sa mga natitirang kaso na may kaugnayan sa malawakang pork barrel scam na yumanig sa bansa noong dekada 2010. Sa iba pang balitang pambansa, tuluyan ng pinawalang sala ng Sandigan Bayan si Juan Ponce Enrile, dating Senate President at kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel sa kasong graft kaugnay ng kontrobersyal na pork barrel scam. Sa resolusyong inilabas ng Sandigan Bayan, kinumpirma ang pag-absuelto kay Enrile, pati na rin sa kanyang dating Chief of Staff na si Gigi Reyes. Matatandaang noong 2015, pinayagan si Enrile ng Korte Suprema na makapagpiyansa sa kadahilan ng panghumanitarian, isang kontrobersyal na hakbang na isinulat ni dating Chief Justice Lucas Bersamin. Sa kanilang motion for reconsideration, iginiit ng mga taga-usig ang testimonya ng mga pangunahing saksi na sina Ben Hurluy at Ruby Tuason. Gayunpaman, naninindigan ang Sandigan Bayan na kulang ang ebidensya upang patunayan ang sabwatan at paglustay ng pondo na kinakailangan sa isang kaso ng plunder. Sa pagkakaabsuelto ni Enrile, kumpleto na ang trio ng mga dating senador na nasangkot sa pork barrel scam na napawalang sala, na kinabibilangan naman ni na former Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada. Sa buong proseso, si Enrile lamang ang hindi nakaranas ng aktwal na pagkakakulong, bagkos ay nanatili sa hospital arrest bago nabigyan ng pansamantalang kalayaan. Ngayong paglabas ng desisyon ay nasa ospital si Enrile kung saan nakamonitor lamang siya sa pamamagitan ng isang video conference. Panghuli sa ating balitang pambansa, target ng ombudsman na makapagsampa na ng kaso sa Sandigan Bayan kaugnay ng isyu sa maanumalyang flood control projects na susunod na buwan Sa pagbusisi sa panukalang pondo ng Office of the Ombudsman para sa susunod na taon, sinabi ni Rimulya na posibleng maisampa ang kaso sa loob lamang ng 30 araw. Kaugnay nito ng mga reklamong isinampa ng Department of Public Works and Highways kung saan kasama ang mga ebidensya mula sa Independent Commission for Infrastructure o ang ICI. Sa kanilang pagsusuri, magagandaan niya ang mga ebidensya, dadaan na lang sa kaunting evaluation at makatutuloy na sa preliminary investigation. Sa hiwalay na panayam, iginiit ni Rimulya na may mga kongresistang sasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. Malamang anya ay kabilang dito si dating Congressman Elizaltico. Hindi naman tiyak ng opisyal kung mayroong kasamang senador na sasampahan ng kaso. Gayunpaman, siniguro ni Rimulya na paspasa ng pagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Samantala mga kabombo, sa atin namang balita sa ibayong dagat, matutuloy na ang planong pagkikita ng personal nina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, isasagawa ang pulong ng dalawang leader sa South Korea sa susunod na Huwebes. Magkakaroon ng bilateral meeting ang dalawa na dadalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Magugunit ang nagkaroon ng hindi magandang relasyon ng US at China dahil sa trade war kung saan pinatawan ni Trump ng mataas na taripa ang mga produkto ng China. Sa panghuling balitang ibayong dagat, binatikos ni na US Vice President J.D. Vance at Secretary of State Marco Rubio ang naging hakbang ng Israel Parliament ukol sa pag-angkin sa West Bank. Inaprubahan kasi ng mga mambabatas ng Israel ang panukalang batas na bahagi na nila ang West Bank. Ang West Bank kasi ay matagal ng pag-aari ng Palestine bilang bahagi nila sa independent state. Sinabi ni Vance na isang stupid political stunt ang hakbang.
Habang ayon kay Rubio na ang ginawa ng Israel ay sisira sa plano ni US President Donald Trump na tapusin ang gera sa Gaza. Hindi rin ito nakasaad sa ceasefire agreement na isinusulong ni Trump. Itinanggi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na aprobado niya ang hakbang kung saan ito umano ay kagagawan ng mga opposition group sa parlamento. Paglilinaw ng Israeli Prime Minister na ang kanyang right-wing Likud Party at ultra-Orthodox coalition ay hindi bumoto sa nasabing panukalang batas. Samantala mga kabombo, sa atin namang balitang espesyal, isang lalaki mula sa Indiana, USA, ang nakahukay ng 2.71 karat ng puting diamante sa Crater of Diamond State Park sa Arkansas. Kinilalang lalaki bilang si Dewey White mula sa Paoli, Indiana. Kasama ang kanyang asawa, bumisita sila sa naturang parke bilang bahagi ng kanilang mahabang road trip. Dahil sa kanilang magandang karanasan, napagpasya nilang muling bumalik sa lugar bago umuwi. Habang naguhukay sa bahagi ng Cannery Hill, napansin ni Dewey White ang kumikislap na bato sa kanyang pala. Nang suriin, napatunayang isa itong tunay na diamante. Pinangalanan niya itong Hope Diamond bilang simbolo ng kanyang pag-asang makahanap ng hiyas. Ayon sa Arkansas State Park, ito ang ika-4 na pinakamagandang diamante na natagpuan sa parke ngayong taon. Sa ating balitang pangkalakalan, nagbigay ang Swedish government ng 12 million Swedish krona o humigit kumulang 74 million pesos na grant para sa Subic, Clark, Manila, Batangas Railway Project sa ilalim ng Luzon Economic Corridor. Ayon sa Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs o OSAPEA, ang pondong ito ay gagamitin para sa feasibility study ng signaling systems at operational models ng proyekto. Pinangunahan ni NASAPEA Secretary Frederick Go at Swedish Ambassador to the Philippines Anna Ferry ang presentasyon, kasama ang iba pang mga opisyal mula sa DOTR, Department of Finance, Department of Foreign Affairs at mga kinatawan ng Swedish Ministry of Foreign Affairs at Sweden Trade Office. Ayon kay Go, ang proyekto ay hakbang tungo sa pagkakaroon ng globally competitive logistic infrastructures na magpapasigla ng pamumuhunan at inklusibong paglago sa bansa. Dagdag ng OSAPEA, kumukumpleto ang grant mula sa Swedfund International sa pondo ng US Trade and Development Agency noong Hunyo 2025 na sumusuporta naman sa mga parallel studies sa transport modeling, port rail integration at institutional planning. Samantala mga kabombo, sa atin namang piso kontra dolyar, ang isang US dollar ay may katumbas na 58 pesos and 63 centavos. Batay ito sa datos ng Bankers Association of the Philippines para sa US dollar sa closing trading ngayong hapon. Habang sa datos naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas naman para sa ibang currencies, ang isang Hong Kong dollar ay may kapalit na 7 pesos and 54 centavos. Ang isang Singapore dollar ay may katumbas na 45 pesos and 15 centavos. Ang Saudi Arabia Real naman ay may katumbas na 15 pesos and 63 centavos. Ang euro ay may kapalit na 68 pesos and 10 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Samantala mga kabombo, sa atin namang balitang pampalakasan, nauwi sa second overtime ang rematch sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers dahil sa gitgitang depensa sa pagitan ng dalawang kupunan. Natapos ang regulation sa score na 113 matapos habulin ng Pacers ang 3-point lead sa third quarter deficit sa huling quarter ng laban. Pagpasok ng unang overtime, parehong naging gitgita ng laban at ipinoste ng dalawang kupunan ang tig 11 points sa buong 5 minutes extension, dahilan upang umabot sila sa ikalawang overtime. Bagaman pinilit pa rin ng Pacers na tumbasan ang opensa ng Thunder sa ikalawang overtime, hindi na ito nagawa ng Eastern Conference defending champion matapos buhatin ni Thunder star Shai Gilgeous-Alexander ang kupunan at magbuhos ng 9 points. Nagawa ng Thunder na magpasok ng kabuuang 17 points sa second overtime, habang tanging 11 points lamang na ipasok ng Pacers matapos na ma-foul out si Indiana shooter Benedict Mathurin. Sa kabuuan, kumamada si Shai ng 55 points, 8 rebounds at 5 assists. Parehong double-double naman ang ginawa ng Pacers star na sina Pascal Siakam na may score na 32 points, 15 rebounds at Benedict Mathurin na may score na 36 points at 11 rebounds. Ito na ang ikalawang overtime ngayong season sa NBA
kahit 3 araw pa lamang nagsisimula ang 2025 to 2026 season. Hawak naman ng defending champion na Thunder ang malinis na 2 panalo, habang ito naman ang unang laban ng Pacers. Para naman po sa ating balitang showbiz, pumanaw na ang veteranong aktor na si Dwight Gaston sa edad na 66 ngayong October 23, 2025. Kinumpirma ang malungkot na balita at matalik niyang kaibigan at kapwa-aktor na si Joel Torres sa isang Facebook post. Ayon kay Joel, mahigit 5 dekada silang magkaibigan ni Dwight mula pa noong kanilang mga unang proyekto sa teatro at pelikula. Habang hindi pa inilalabas ng pamilya ang opisyal na pahayag ukol sa dahilan ng pagpanaw ng aktor, marami ang nagpapahayag ng kanilang pakikiramay at paghanga sa kanyang ambag sa industriya. Bukod sa pagiging aktor, si Dwight ay isa ring screenwriter at television personality. Nakilala rin siya ng mga batang 90s bilang si Kuya Dwight sa programang pambata na Batibot na umere mula 1984 hanggang 2002. Sa ngayon, nagpapaabot ng pakikiramay ang buong showbiz industry sa pagpanaw ng isang respetadong aktor at haligi ng pelikulang Pilipino. Here now is the Bombo Weather Forecast. Samantala, sa namang ulat panahon, alamin yan ngayong oras na hatid ng ating weather reporter na si Bombo Oliver Dacumos mula mismo sa Bombo Radio Weather Center. Mga kabombo, narito ang ulat panahon sa oras na ito. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakapekto sa Mindanao at Palawan. Sa Batanes at Babuyan Islands ay nakakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat, pagkulog, dulot niya ng shear line. Sa Zamboanga Peninsula, Barma, Negros Island Region, Sarangani, Sultan Kudarat at Palawan ay nakakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat, pagkulog, dulot din yan ng ITCZ. Sa natitirang bahagi ng Mindanao ay nakakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pagulan, pagkidlat, pagkulog, dulot pa rin yan ng ITCZ. Sa ating lalawigan ng Pangasinan, sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, mga kabombo ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga panakanakang pagulan, pagkidlat, pagkulog, dulot niyan naman ng lokal na thunderstorm. Samantala mga kabombo, narito ang antas ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon area, ang lungsod ng Dagupan ay nakakaranas ng bagyang maulap na panahon kung saan naglalarong temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 34 degrees Celsius. Habang lungsod naman ng Baguio ay nakakaranas ng maulap na panahon na may kasamang pagkulog at pagkidlat kung saan nararamdaman ng temperatura sa pagitan ng 17 hanggang 26 degrees Celsius. Mga kabombo, sa parte ng Visayas, ang lungsod ng Tacloban ay nakakaranas ng bagyang maulap na panahon na may kasamang pagkulog at pagkidlat kung saan nararamdaman ng temperatura sa pagitan ng 24 hanggang 31 degrees Celsius. Habang lungsod naman ng Kalibo sa Aklan ay nakakaranas ng maulap na panahon sa temperaturang naglalaro sa pagitan ng 23 hanggang 30 degrees Celsius. Mga kabombo, sa parte ng Mindanao, ang lungsod ng Coronadal ay nakakaranas ng maulap na panahon na may kasamang pagkulog at pagkidlat kung saan naglalarong temperatura sa pagitan ng 23 hanggang 34 degrees Celsius. Habang lungsod naman ng Davao, mga kabombo, ay nakakaranas ng maulap na panahon sa temperaturang naglalaro sa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. At yan muna ang ating ulat panahon sa oras na ito, at paalala pa rin sa ating mga kabombo na palagi tayong magdala ng pananggapan laban sa init at ulan, at laging tatandaan, iba yung pag-iingat ang kailangan upang ang sakuna ay maiwasan. Ugaling maging updated upang kalamidad ay inyong mapaghandaan. Inyong nakasama sa ating ulat panahon para sa oras na ito mula mismo sa Bombo Radio Weather Center. Bombo Oliver Dacumos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, yan po ang kalipunan ng ating balita sa oras nito, at bago po tayo magtapos sa ating programa ay muli natin balikan ang naging ulo ng ating mga balita sa ating tampok na balita. Dating House Appropriations Chair Zaldico nananatili umano sa Spain. Sa ating balitang panlokal, malawakang investigasyon sa agricultural smuggling, ipinananawagan ng Magsasaka Party List sa gitna ng pagkakasangkot sa kaso ng ilang opisyal. Sa atin namang balitang pambansa, Janet Lim Napoles, guilty ulit sa kasong graft at malversation sa Sandigang Bayan. Para sa ating balitang ibayong dagat, US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping magpupulong sa South Korea. Sa atin namang balitang espesyal, 2.71 karat na puting diamante
Nahukay ng isang lalaki sa crater of Diamond State Park sa Amerika. Sa ating balitang pampalakasan, rematch ng Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers na uwi sa second overtime. At para naman sa ating Bombo News Analysis, plano ng China na magtatag ng isang National Nature Reserve sa Bajo de Masinloc. Mabuti nga ba ang layunin o isa na namang uri ng panlilinlang? Mga kabombo, maaari po ninyong tutukan ang mga kaganapan at update sa mga latest na pangyayari sa pamamagitan po ng ating himpila, ang Bombo Radyo Dagupan. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, para po sa ating Christmas countdown, mayroon na lamang po tayong 62 days bago sumapit ang Pasko. Sumayin niyo ang Bombo News and Views Afternoon Edition ngayon pong araw ng Biyernes, ika-24 ng buwan ng Oktubre taong 2025. Mga kabombo, kami ang inyong naging mga tagapagbalita. Bombo Jaira Anka At Bombo Justin Ramos. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Muling binabalot ng kontrobersiya ang Bajo de Masinloc o Panatag Shoal matapos ilabas ng People's Republic of China ang plano nitong itatag ang isang National Nature Reserve sa nasabing lugar. Kung titignan, sa una tila maganda ang layunin nito na pangalagaan ang kalikasan at panatilihin ang biodiversity. Subalit sa masusing pagtingin ay mas malalim na intensyon ang hakbang na ito na hindi dapat baliwalain ng sambayan ng Pilipino. Ang Bajo de Masinloc ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ayon sa mga pandaigdigang batas tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Malinaw sa desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 na walang legal na batayan ng malawak na pag-angkin ng China sa halos buong West Philippine Sea, kabilang ang Panatag Shoal. Kaya't ang anumang unilateral na deklarasyon o proyekto ng China sa lugar ay direktang paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Sa ngalan ng konserbasyon, baka tuluyang maalis sa karapatan ang mga mangingisdang Pilipino na matagal nang umaasa sa yamang dagat ng Panatag Shoal. Tila ba ginagawang dahilan ang pangangalaga sa kalikasan upang itulak ang mas malawak na agendang pampolitika. Hindi natin tinututulan ang idea ng konserbasyon na tungkulin ng bawat bansa, kabilang ang Pilipinas, na protektahan ang ating kapaligiran. Ngunit ang tunay na pangalaga sa kalikasan dapat na transparent, may konsultasyon sa mga apektadong komunidad at higit sa lahat, may respeto sa internasyonal na batas. Ang pagtatag ng Nature Reserve ng walang pakikipag-ugnayan sa Pilipinas, hindi pangangalaga kundi ito'y panlilinlang. Sa harap ng mga mapanlinlang na hakbang, kailangang manindigan ng Pilipinas. Ang Bajo de Masinloc ay atin sa kasaysayan, sa batas at sa puso ng sambayan ng Pilipino. Yan ang ating Bombo News Analysis sa oras na ito. Nakasama niyo si Bombo Justin Fantanilla Rosete. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Alam mo ba na ang pag-unawa